Magandang buhay mga ka-explorer! Tayo naman ngayon ay mag-explore. Mag-explore tayo ng ating ulam. O diba mga ka-explorer? Ito naman ay gagawa tayo ng gulay. Kaya tara, let's go! Ginisang gulay! For today's video mga ka-explorer, ito nga yung ating recipe for today. Ginisang gulay. Ito nga lang yung kakaibang gulay na gigisahin natin ngayon. Kasi hindi ko alam kung ano yung pangalan nito, yung tawag ng gulay na to. Basta nabilong siya sa parang pamilya siya ng spinach, pero maliliit naman yung dahon na to. Pwede siya nating igisa sa egg, lagyan natin ng itlog. Pero haluan din natin ng ibang gulay. Ito nga yung cabbage na violet. O diba? Prepare muna natin lahat ng ating mga ingredients para mabilis yung ating gagawin sa ating pagluluto. O diba? Tara na mga ka-explorer! Alam niyo mga ka-explorer, sa araw-araw ba naman na tayo ay kakain, di ba? Minsan nakakatamad at minsan tayo nakakalito na kung ano yung uulamin natin. Kasi mas gusto ko pa itong mga gulay, yung mga simpleng ulam lang. Kasi nakakasawa anak pag lagi tayo namang karni, o di ba? Ayoko nang kumain ng mga karni na lagi araw-araw na lang. Mas gusto ko pa yung mga gulay. Mas gusto ko pa nga to, isaw-saw na lang to sa bagoong. Masarap yun, di ba mga ka-explorer? Di ko nga lang kasi alam kung saan ang panindang bagoong. Yung bagoong na kagaya sa atin talaga na bagoong na isda. Mas masarap pa talaga yung ulam natin. Yung mga gulay na, simpleng gulay na lagi natin kinakain. Ito yung mga favorite kong gulay. Hindi ko ito pagpapalit kahit ano pang masarap na ulam dyan. Ito pa yung pinakamasarap na ulam para sa akin. O diba? Masarap itong mga gulay na to. Tapos sausawan natin ng bagoong na may kalamansi. O diba? Sobrang yummy. At ito na nga mga ka-explorer, hinihiwa-hiwa ko na nga itong ating violet na cabbage. Masarap ito kapag ilagay natin sa salad. Nga kasi ihalo natin dito sa ginisa. Para naman merong kulay, o diba? Kailangan makulay din yung ating gulay. Kagaya sa magiging makulay din ang ating buhay, o diba? Charot mga ka-explorer. Pero mas gusto kasing makulay ang ating ulam para bagaganahan tayong kumain. Prepare na nga yung ating mga ingredients mga ka-explorer. Ayan, lahat na nakahiwa-hiwa na. Kaya ayan, ready to cook. At ready na yung ating kawali. Lagyan na nga natin ng olive oil. Olive oil yung ginagamit ko pang gisa mga ka-explorer. Kaya ayan, para maging malusog tayo. O, diba? Kaya kailangan maging maingat din tayo sa mga mantika mga ka-explorer. Kaya ito nga yung mantika na ginagamit ko. Kunting mantika lang para panggisa natin. Huwag naman masyadong madami. Umpisa na natin paggisa ng ating bawang. Kailangan meron tayong bawang kasi para mabango yung ating ulam. At sibuyas, lagay na natin. At isunod na rin natin yung ating kamatis. O, diba mga ka-explorer, kunting-kunti ano lang. Yan na yung ating kamatis. Isunod na natin. Lahat na yung ating kamatis.
para naman maluto na yung kamatis, bawang at saka sibuyas, o di ba? At konting mix natin para talaga yung bawang at saka yung kamatis maghalo yan mga ka-explore. Mas mabango kasi kapag merong bawang kapag tayo ay naggisa. Kaya haluin natin ng maayos, so di ba? At isunod na nga natin yung ating cabbage. Matigas kasi ito konti kaya ito na yung uunahin natin. Pero al dente lang ang pagkaluto natin ito. Kasi masarap ito kapag yung parang crunchy lang siya. Huwag mo namang masyadong lulutuin. Kasi masarap itong cabbage na to pang salad talaga. Kaya maganda kasi kainin kapag crunchy yung ulam. O di ba mga ka-explorer? Then i-add na natin yung ating isa pang gulay. Ito yung gulay natin, itong dahon na to na para siyang spinach. Sandali lang itong maluto mga ka-explorer, kaya wag masyado siyang ma-overcook kasi malambot lang naman tong dahon na to at mga maliliit. Kaya konting mix mga ka-explore para maghalo naman siya doon sa ating cabbage at iba pang mga ingredients, yung ating bawang tsaka kamatis. O diba? At takpan natin yan mga ka-explorer. After 3 minutes, ito na nga mga ka-explorer, ito na yung itsura ng ating ulam. O diba? Ang ganda tingnan, sobrang makulay. At lagyan na natin ng binati natin na itlog. Ito na nga yung itlog mga ka-explorer. Yun bali yung ating panghalo dito sa ating gulay. Masarap tayo merong itlog, o diba? Siguro maganda sa ito pag meron tayong giniling. Sa susunod, lagyan ko to ng giniling. Pero ito muna kasi nga nag-experiment tayo kung anong ulam natin. Kung paano natin gisahin itong ulam na to. Kaya itlog ang hinalo ko kasi yun daw yung masarap sa gulay na to. Itong green na gulay na to. Kaya okay. Lagyan na natin ang ating mga condiments. Ito na nga yung ating salt. At isunod na natin yung pang ibang mga condiments mga ka-explorer. Konti-konti lang mga ka-explorer yung ating ilalagay. O, diba? Para merong panglasa. Malasahan natin yung masarap nating gulay. O, diba? After maglagay natin mga condiments, konting mix it well mga ka-explorer para naman maghalo yung ating mga condiments sa ating gulay, di ba? Para naman yung ating salt at ibang condiments talagang ma-mix well siya. Kaya ayan, palutuin pa natin konti, siguro mga ilang minuto, mga 3 minutes. O ayan, tingnan na natin kung ito ay luto na. Mabilis lang naman ito maluto. Kaya ayan na mga ka-explorer, lutong-luto na yung ating ulam. Talagang mabango yung ulam natin, ginagugutom ako mga ka-explorer. Ready to serve! Ito na yung ating ginisang gulay. O lagyan natin ng toppings, ito yung spring onions. O diba? Para pangdagdag decoration. Kaya ayan. Kakain na tayo. Let's eat mga ka-explorer. Thanks for watching.